Ikalabing-apat na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang na sinasabi ng ating bida na ano? Ang Noble Libby House. Natumugon ang kanyang ama na sinabi nito na oo, ang marangal daw na tahanan ng Libby ay nag-anyaya sa kanya para magtrabaho para sa kanila. Maganda rin daw ang mga kondisyon. At kung 10 taon daw siyang mas bata, siya na lang daw ang papasok doon. Nasumagot ang ating bida na sinabi na gusto daw ba niyang papuntahin siya sa tahanan ng Libby. Bakit? Sinabi pa niya sa kanyang ama na pero matagal na daw siyang tumutulong sa kanya dito sa ng maayos. Natumugon ang kanyang ama na alam daw naman niya iyon. Pero hindi daw naman siya pwedeng magtrabaho dito habang buhay. Na naiinis pa ang kanyang ama na sinabi na ang sakit daw sa kalooban niya noong narinig niyang ininsulto siya ng mga bisita nung isang araw. Na nagulat naman ang ating bida sa kanyang narinig at sinabi na sila na daw ang may kasalanan, ang sama daw kasi ng ugali nila. Hinawakan ang kamay ng ating bida na sinabi niya na bukod pa doon, hindi na rin daw siya nahuhumaling sa painting na iyon at sobrang tumalas at naging matalino na daw siya. Masaya pa niyang sinabi sa ating bida, hawak pa din ang kanyang kamay na dapat daw ipakita niya rin sa kanyang ina na maging mabuti at kagalang-galang siyang tao. Na napasabi ang ating bida na ama. At sinabi pa niya sa kanyang isip na tama daw siya. Hindi daw siya pwedeng patuloy na maging pabigat sa kanila. Pumikit at sinabi pa niya sa isip na ngayon na nahanap na daw niya ang kanyang mga pangunawa, dapat niya rin daw ipakita sa kanila na kaya niyang maging responsable bago pa daw lumala ang kalusugan ng kanyang inay. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa kanyang ama na naiintindihan na daw niya, Ama. Pupunta na daw siya sa Noble Libby House. At magiging anak daw siya na ipagmamalaki niyo ni nanay. Na maluha-luha naman ang kanyang ama sa kanyang narinig. Na ito ay yumakap sa ating bida habang malakas na humagulgol ng iyak. Na sinasabi pa niya na Wumon, anak ko. Talagang siya daw ay isang masunuring anak. Natumawa naman ang ating bida na itay, ang dali daw niyang maiyak sa mga ganitong bagay. Tumigil na daw siya at huwag nang umiyak. At pagkatapos ay lumipat ang eksena sa Libby Noble Family House. Sinabi ng lalaking ito hawak ang papel na gusto daw ba niyang magtrabaho bilang porter sa angkan ng Libby. At anong mabigat na bagay daw ang kaya niyang buhatin sa katawan niyang ganyan. Natumugon ang ating bida na sinabi niya na ano daw ba ang dapat niyang buhatin. At pagkatapos ay iniangat niya ang lalaking nag-interview at sinabi niya na ito daw ba ay sapat ng patunay para sa kanya. Na napasigaw ang lalaki na ang lakas daw niya. Para sa isang payatot. At naiintindihan na daw niya, ngayon, ibaba na daw niya siya agad. Masayang papaalis ang ating bida na sinabi pa niya na pumasa daw siya. Ito daw ay napakadali lamang. Makikita ang gilid ng bahay na ito. Na may nagsasalita na okay. Lahat daw ng bago ay magtipon dito. At bukas, aalis daw sila patungong Goryang Piyong kaya siguraduhing mailipat daw lahat ng mga bagahe. Na napatingin ang ating bida na sinabi nito na nakaschedule daw pala silang umalis bukas. At kung nalet daw siya kahit saglit, hindi daw niya sana magagampanan ang aplikasyon niya. Na nagsalita ang matandang nasa unahan niya na ang sinabi daw niya na siya daw ba ay si Wumon. Malayo daw ang Goryang Piyong. Kaya magtulungan daw sila. Natumugon ang ating bida na tama daw iyon Mr. Seo. Na nagulat siya na napatingin sa dumaan na si Lady Yeon na makikita ito na pinagmamasdan ng ating bida. At sinabi niya na siya daw yung babae na bumisita sa nila nung isang araw. Pero sino daw yung kasama niya? Nagsalita si Mr. Seo na sinabi nito na siya daw ba. Miyembro daw siya ng Kunlun Faction. At sasama daw siya hanggang Goryang Piyong. Na sinabi ng ating bida habang naiisip niya si Master Jin Won na Kunlun Faction. At sinabi niya sa isip na si Jin Won Mayong. Sinabi daw niyang siya ay mula sa Kunlun Faction. Sinabi pa ni Mr. Seo na pero nagtataka daw siya kung ano ang kinakatakutan ng lady. Kaya't humiling daw siyang samahan siya ng isang tao mula sa Kunlun Faction. Dagdag pa niyang sinabi na mayroon daw nakakaiba. Natumingin naman ang ating bida na sinabi nito sa isip na delikado daw ba ang daan patungong Goryang Piyong. Makikita ang kanilang na sinasabi ng kanyang ina na anong ibig daw niyang sabihin na pupunta siya sa Goryang Piyong agad. Samantalang kakakuha pa lang daw niya ng trabaho. Na sinabi pa ng kanyang ina sa kanya na Wumon. Hindi daw ba magiging delikado?
Mas mabuti daw sigurong mag-umpisa siya ng trabaho doon kapag nakabalik na sila mula sa Goryangpyong. Na sinabi ng ating bida na hindi, ina. Sabi daw nila babayaran sila ng ekstra kung sasamahan nila sila papuntang Goryangpyong. Na sinabi ng kanyang ina sa kanya na kahit na nag-aalala pa rin daw siya. Na masayang tumugon ang ating bida na sinabi nito na huwag daw siyang mag-alala, ina. Pagdating daw nila sa Goryangpyong, magsasama-sama daw ang lahat ng mga pangkat, pati na ang pangkat ng huwasan. Makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa niya sa kanyang ina na ang sinasabi daw niya na makikita daw niya si Wukang. Natumugon ang kanyang ina na napangiti na sinabi na ganun daw ba. Na sinabing muli ng ating bida na malapit na daw niyang makita si Wukang. At pagkatapos ay napahinga ng malalim ang kanyang ina at sinabi nito na kaya. Mag-promise lang daw siya ng isang bagay, Wumon. I-promise daw niya sa kanya na hindi siya makikipaglaban sa mga maliliit na bagay katulad ng tatay niya o kapatid niya. Sila daw ang nagdulot sa kanya ng maraming kaba. Na sinabi naman ng kanyang ama na ang sinasabi daw ba niya ay ang mga bagay na matagal nang nangyari. Hindi na daw siya nakikipaglaban sa kahit sino ngayon. Natumawa naman ng malakas ang ating bida at sinabi nito na okay, inay. Hindi daw siya makikipaglaban, kaya itigil na daw niya ang pag-aalala at maghintay na lang daw siya sa kanyang pagbabalik. Na napangiti naman ang kanyang ina na sinabi na sige. Salamat. Makikita ang kanilang bahay na sinabi pa ng ating bida na babalik daw siya kaagad kaya huwag daw silang mag-alala at alagaan daw nila ang kanilang sarili. At sumapit na ang umaga kung saan sila ay naglalakbay na. At sinasabi sa kwento na umalis na daw ang pamilyang marangal na Libby papuntang Seoul. At halos 250 tao ang bumubuo ng kanilang grupo. At napakarami daw nila kaya't mahirap isipin na ito ay isang pamilya na bumabagsak ang estado. Makikita si Lee Dion na sinabi pa sa kwento na ito na daw ang huling pagkakataon ng pamilyang ito na suungin ang kapalaran at ipakita ang kanilang lakas. At pagkatapos sinabi sa kanya ni Mr. Seo na Woman hindi daw ba siya napapagod? Siya daw ay hindi man lang pinagpapawisan. Natumugon ang ating bida at sinabi na siguro dahil daw sobrang ganda ng pakiramdam niya. Sinabing muli sa kanya ni Mr. Seo maganda daw talaga ang pakiramdam niya kapag ganyan. Na masaya pang sinabi ng ating bida na ito daw ang unang beses na nagkaroon siya ng pagkakataong magtrabaho para sa mga noble at kumita ng pera. Natumugon ang hapong-hapo na si Mr. Seo sa ating bida na sinabi niya na wow. Siyempre daw naman. May mga benepisyo talaga ang pagiging bata. At sumapit na ang gabi. Na may isang tao ang sumisigaw at sinabi na makinig daw sila. Dito daw sila magtatayo ng kampo ngayong gabi. Hinagis ang kahoy na baso sa ating bida ni Mr. Seo at sinabi na Wumon. Uhaw na daw siya. Pwede daw ba niya siyang kuhaan ng tubig? Natumugon naman ang ating bida na okay. At pagkatapos ay nagsunuran ang iba na inihagis din ang lalagyan sa ating bida na sinasabi ng mga ito na sila din daw. Na napasabi naman ang ating bida na kukuha na lang daw siya ng malaking timba ng tubig at babalik daw siya. At lumipat ang eksena sa tent ni Lee Dion si Hyons. At may nagsasalita na sinasabi na mas confident na daw. Siya ngayon dahil sa kasama siya papuntang Kunlun, Yumunkwang. Natumugon ito at sinabi na isang karangalan daw na siya ay magkaroon ng pribilehiyong samahan siya sa unang pagkakataon. Na sinabi naman ng isang babae sa gilid na napakamapagpakumbaba daw niya para sa isang miyembro ng Kunlun sect. Na sinabi naman ang nasa gilid ni Lee Dion na babae na magpakumbaba daw silang humihiling na siya na ang bahala sa kanila. Natumugon naman itong tumawa at sinabi na hindi daw naman siya ganoon ka mapagpakumbaba. At pagkatapos ay makikita ang muka nito at sinabi sa kanyang sarili na iniaalok daw sa kanya ang ganitong kalaking halaga ng pera kasama ang napakagarbong mga tirahan. At mahirap makita ang dahilan para tumanggi. Dagdag pa niya na nakakatuwa din daw na may mga magagandang babae siyang kasama, samantalang sa sect, matatandang lalaki lang daw ang kasama niya. Siguro kailangan daw muna niya magtanggal ng stress bago daw sila umalis. Natumingin sa kanyang gilid at sinabi pa sa kanyang sarili na lalo na daw si Hayon. Na makikita ang muka nito at sinabi pa ni Yumunkwang sa isip na walang makakapagsabi na isang mahahalagang yaman daw tulad niya ay matatagpuan sa isang maliit na baryo. Ngumiti ito ng kakaiba at sinabi pa sa kanyang isip na tiyak na magiging sa kanya daw siya sa loob ng susunod na 4 na araw. At nagulat na namangha ang mga babae nang may makita sila sa labas na napasabi na sino daw siya.
Hindi pa daw niya siya nakikita. Na napasabi naman ang babaeng nasa gilid ni Yumun Kwang siya daw ba ay isang bagong porter. Na napatingin at nagulat din si Yumun Kwang. Nang makita niya ang katawan ng ating bida na puno ng pandesal ang katawan habang sumasalok ng tubig. Makikita ang ating bida na habang patuloy na namamangha ang mga babae na sinabi nito na ay naku. Mukhang bata pa daw siya. Na sumagot naman ang isa na ngunit napakaganda daw naman ng katawan niya. Natumugon ang isa na eksakto daw ang sinabi niya. Habang namamangha ang dalawang babae. Sinabi sa kanyang sarili ni Yumun Kwang na nakatingin sa ating bida na naisahan daw siya ng isang simpleng porter. At paano daw siya nakakapaghubad ng ganyan na parang walang pakialam sa tamang oras at lugar? Anong klaseng mangmang na tao daw siya? At ito ay napatingin sa gilid na nagulat. Nang makita niya si Lady Yeon na nakatingin din sa ating bida. Na nagagalit si Yumun Kwang na sinabi sa kanyang sarili na lintik na yan. Kahit daw si Hyun, hindi mayalis ang mata niya sa kanya. At ni hindi man lang daw nga niya siya tinitignan nito. At nagulat ito nang sabihin sa kanya ng isang babae na Diyos ko po, pati daw ang mataas na ginang, mukhang hindi kayang alisin ang mata niya sa kanya. Na napatawa naman ang isa. Nakatingin pa din si Lady Yeon na sinabi niya sa kanyang isip na siya daw ba ay ang tagabantay ng inn. Makikita ang ating bida na buhat ang galon ng tubig na sinabi pa sa isip ni Lady Yeon na akala daw niya hindi siya nag-aral ng martial arts. Pero ang katawan daw niya ay perpekto para matuto ng martial arts. Na naiinis na tumingin sa kanya si Yumun Kwang na sinabi sa kanyang sarili na ninanakaw daw niya ang atensyon niya. Hindi daw niya pwede siyang hayaan ng ganito. Dagdag pa niya na kailangan daw niyang makita ang pangit niyang mukha. At pagkatapos ay may kinuha sa looban ng kanyang damit. At nang ilabas niya ito ay isang parang karayom ang makikita. Na sinabi pa niya sa kanyang sarili na ang pag-atake daw ng piercing and maiming nail. Na ito ay pinitik niya patungo sa ating bida na sinabi pa niya na magiging baldado na daw siya habang buhay sa harap ng mga mata ng mga babae. At dito na po nagtatapos ang ika-14 na kabanata. Ika-15 kabanata sa pagpapatuloy. Pinitik niya ang karayom papunta sa ating bida. Habang buhat nito ang balde ng tubig. At pagkatapos makikita ang muka ng ating bida na malapit nang tumama ang karayom sa kanya. Nabiglang niya itong mabilis na hinarang na pinagmasdan niya. At nagulat si Yumun Kwang na napasabi ng hindi. Ano daw ang nangyari? Na tinanong siya ng babae na katabi ni Lady Yeon na hoy. May problema daw ba? Natumugon ito na sinabi na wala daw naman. Natumingin muli ito sa ating bida na pinagpapawisan na sinabi nito sa kanyang sarili na paano daw niya napawalang bisa ang atake niya, ang mababang porter na yon. Sino daw ba siya? At pagkatapos ay tinitigan siya ng ating bida ng seryoso. Na si Yumun Kwang ay natakot at napasabi na tinitingnan daw niya siya. At tiyak daw na isa siyang martial artist. Na ang ating bida ay tahimik lang na patuloy na siya ay pinagmamasdan. At pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa paglalakad na sinabi niya na ano daw ba yan? Sino daw kaya ang naghagis niyan? At hindi daw ito nakakatawa. Pinagpapawisan na lumingon si Yumun Kwang na sinabi sa kanyang sarili na ano daw ba ang buwisit na iyon. Alam daw niya na siya ang gumawa niyon. Na makikita naman ang ating bida ay masayang naglalakad na napapakanta pa. Na si Lady Yeon ay patuloy pa din na nakatingin sa kanya ng tahimik. Makikita ang buwan ay bilog. Habang naglalakad ang ating bida hawak ang espadang kahoy ito ay napahikab. At sinabi niya na kahit daw mga maliliit na gawain ay talagang nakakapagpapagod din. Sinabi pa niya na makakapagpahinga na rin daw siya ngayon. At iniangat ang kanyang espada na sinabi pa niya pero syempre, ang oras daw ng pagpapahinga ay oras din para magpraktis ng pagpapalakas ng kanyang sword fighting. Na ang ating bida ay gumawa ng paghampas sa ere na sinabi sa kwento na mula nang gawin ang espada, si Sung Woo-mon ay maingat sa pag-ensayo ng sword fighting ng regular, kahit sandali lang. Napatuloy na humahampas sa hangin ang ating bida. Na sinabi pa sa kwento na ang sword fighting at martial arts daw ay nagpabalik ng sigla sa kanyang isipan at pati na rin sa mga kalamnan ng kanyang katawan na lalong lumakas dahil sa ehersisyo. Na siya ay masayang hinihiwa ang hangin. Na habang ginagawa ito ay napasabi siya na ayos.
Sa wakas, parang unti-unti nang humihinga daw at lumuluwag ang katawan niya. Nabiglang nagulat siya na napatingin sa kanyang likod na isang lalaki ang pumapalakpak habang sinasabi na ang galing daw ng sword fighting na yan. Ito daw ang unang beses niyang makakita ng ganitong kahusayan. Talagang, sobrang marami na daw siyang na-miss sa lahat ng panahong to. Humarap ang ating bida sa kanya na sinasabi na sino daw ba siya. Natumugon ito na sinabi sa kanya na kapatid, tunay na kahanga-hanga daw ang kanyang sword fighting skills. At magiging bastos daw ba kung tatanungin niya ang pangalan ng kanyang guro. Natumugon ang ating bida na sinabi niya na wala daw naman siyang guro. Na masaya pa nitong sinabi sa ating bida na siyempre. Siya daw ang Shenron Dragon ng Murim. At sa kakaibang landas ng kapalaran na lihim niyang tinatahak, siya daw ang magliligtas sa mundo mula sa panganib na haharapin nito sa hinaharap. Na napasabi na lang ang ating bida na ha. Sinabi pa nito sa ating bida na siguro, hindi na daw dapat siya masyadong pakialamero at magtaka. Nagiging mahirap daw para sa kanya dahil kailangan niyang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Na sinabi niya dito na hindi daw niya alam ang sinasabi niya. Kung tutuusin daw, kung tatawagin daw man niya ang isang tao na guro, si Jin Won Mayong ang magiging guro daw niya. Pero hindi naman daw niya siya binigyan ng permiso para tawagin ang sarili niya bilang estudyante niya. Kaya't hindi daw niya siya basta-basta matawag na guro. Na inilapit ang muka niya sa ating bida at sinabi na sige. Anong masamang nilalang daw ang tinutugis niya ngayon? Ang Evil Bloody Sect daw ba? Ang Four Gates of 1,000 Evils? Ang Crook Faction? O isang faction na lumitaw lang daw kamakailan? Natumugon ang ating bida na sinabi nito na wala daw siyang tinutugis na kahit anong grupo. Na malakas itong tumawa at sinabi sa ating bida na alam daw niya. Binibiro lang naman daw niya siya. Natumingin ang ating bida sa kanya at sinabi na lasing lang daw ba siya. At bumaling na ang ating bida paunahan na sinabi pa niya na sige, aalis na daw siya. Na sinabi sa kanya nito na hoy. Hindi daw siya pwedeng umalis ng ganyan lang. Nagkita daw sila dahil sa isang kakaibang takbo ng kapalaran, hindi ba? At saan daw ba siya papunta? Kung pareho daw sila ng direksyon, pwede daw naman silang magkasabay. At papunta daw siya ngayon sa Goryang Piyong. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi nito sa kanyang sarili na kung sasagutin daw niya siya, baka patuloy lang niya siyang sundan. Kailangan daw niya siyang iligaw. Na mabilis na tumalon ang ating bida. At pagkatapos ay makikita ang kanilang tolda. Na ang ating bida ay hindi makapaniwala na sinabi sa kanyang isip na paano daw nauwi sa ganito. Na nakaakbay pa sa ating bida ang lalaki na sinabi nito sa kanya habang tumatawa na bakit daw ang bilis niyang tumakbo. Lahat daw ay nagpapahinga rito. Habang nakaupo sila na nakaakbay pa rin sa kanya ito ay sinabi niya sa kanyang isip na hindi daw niya siya nailigaw. At ngayon, porter na rin daw siya ng lady. At naaalala pa niya ang nangyari, at sinabi nito buhat ang isang bagay na kung bilang porter. Gusto niya rin daw magtrabaho. Gustong-gusto niya lang daw talaga itong batang ito. Na sinabi ng nag-interview na siya daw ay tanggap na. Na napanganga naman ang ating bida na napasabi na ha. At balik sa kanila na sila ay nasa loob na ng tent. Na sinasabi niya sa ating bida na kapatid. Hindi daw ba niya pwedeng ipakita ulit sa kanya? Ang ibig sabihin daw ba, wala siya talagang ibang martial arts moves na alam. Nakahiga silang sinabi ng ating bida na ipinakita na nga daw niya sa kanya kanina. At hindi daw siya nagsisinungaling. Talagang wala. Daw siyang ibang moves na alam. At pwede na ba silang matulog ngayon? Na sinabing muli sa kanya nito habang nakanguso sa ating bida na magkwentuhan pa daw sila ng kaunti bago matulog. At hindi pa daw siya inaantok. Na naiinis ang ating bida na kinukulit siya nito na sinasabi pa niya na sige na. Na nakatakip ang tainga ng ating bida na sinabi nito na bakit daw ba ganito ang kinikilos niya. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang isip na talagang may weirdong tao daw siyang kasama. Na sumapit na ang umaga. Na sila ay nagpatuloy na sa paglalakbay. Na sinasabi ng ating bida sa kanyang isip habang nakangiti sa kanyang likod ang lalaki na hindi daw siya nakatulog kahit isang saglit kagabi. Pagalit na tumingin ang ating bida sa kanya. Na nagulat itong tumugon na bakit daw niya siya tinitingnan ng ganyan. Hindi daw siya interesado sa mga lalaki. Na sinabi sa kanya ng ating bida na napaisip lang daw siya, hindi pa daw niya pala alam ang pangalan niya.
Na nakangiti itong sinabi na ang pangalan daw niya. Bakit importante daw ba yon? Sinabi pa niya na tawagin niya na lang daw siyang nameless traveler. Na naiinis na sinabi ng ating bida na okay, sige. Ikaw na, Mr. Nameless Traveler. Na napanganga ito na napasabi na ang diretsyo daw naman niya. Hindi daw ba't maganda namang tanungin ang pangalan ng isang tao kahit 2 beses? Na sinabi pa niya na habang nakatalikod sila na hindi. Ayos lang daw sa kanya na ang pagpapakilala niya ay Mr. Nameless Traveler. Na sinabi niya sa ating bida na please maging mas mabait daw naman siya sa kanya. At makikita ang muka nito na nagulat at napahinto. Na napalingon ito at napasabi na mas malapit pala daw ito kaysa sa iniisip niya. Na napalingon ang ating bida sa kanya na nagulat. At pagkatapos ay sinigaw na pinahinto sila ng lalaking ito. Dahil sila daw ay magtatanghalian muna. Na mabilis na hinawakan ang kamay ng ating bida nito at sinabi na magandang pagkakataon daw ito, lunchtime na. May ipapakita daw siya sa kanya at sumama daw siya. Natumugon ang ating bida na sinabi nito na ano daw iyon. Nalumingon ito sa ating bida na sinabi na bibigyan daw niya siya ng isang malaking regalo na tiyak ay magugulat siya. At pagkatapos ay makikita ang kabundukan. Na sinasabi ng ating bida na gaano pa daw ba sila kalayong akyat. Mapapahamak daw sila kung malate sila sa pagbalik. Habang tumatakbo sila ay sinabi nito sa kanya na huwag daw siyang mag-alala at sumunod na lang siya sa kanya. Kung hindi, tiyak daw na magsisisi siya. Na makikita ang muka ng ating bida na napasabi sa kanyang sarili na pero paano daw niya na ikakapit ang kanyang sarili sa matarik na bundok ng ganun kadali. Hindi daw siya isang karaniwang tao. Na sila ay tumalon sa isang malalim na bangin at sinabi nito na andito na daw sila. Na sila ay lumapag sa malalim na bangin na makikita ang isang hayop sa kanilang unahan. Na nagulat ang ating bida na napasabi na yon daw ay. Na sinabi naman ito na oo, tama. Tinatawag daw itong silver-haired celestial tiger. Yun mo Baikho? Isa daw ito sa mga pinahahalagahang nilalang. At ipinanganak daw ito ng may banal na liwanag ng mga bituin. Na sinabi ng ating bida na nakatingin sila sa hayop na yun mo Baikho. Na sinabing muli nito sa ating bida na bagamat malapit daw ito sa isang celestial beast, hindi daw talaga ito ganoon dahil wala itong taglay na divinity crystal, ang naedan, daw sa katawan nito. Mukhang kamakailan lang ito namatay. Na sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na ang balahibo at kutis nito ay mas matibay pa sa bakal. At ang mga pangil daw nito ay kayang durugin ang diamante. Hindi daw niya kayang paniwalaan na tinitingnan niya ang isang hayop na alam niya lang sa mga alamat. Na biglang sumugod ang anak nito sa kanila. At agad naman itong binatukan ni Mr. Nameless. Na napasabi ang ating bida na ito daw ay isang kuting lamang. Hindi daw ba't sobra naman ang pag-atake niya? Na mabilis bumalik ito sa kanyang ina na wala ng buhay. At pagkatapos ito ay malakas na humiyaw. Na tumawa. Naman si Mr. Nameless at sinabi na bagamat isa daw itong hayop, kamangha-mangha pa rin daw ito. Sinusubukan daw nitong protektahan ang katawan ng ina mula sa mga estranghero. Na nagulat naman ang ating bida na napasabi na kahit daw gaano pa kamistikal ang isang hayop, mahirap pa rin daw itong mabuhay ng mag-isa. Na tumingin sa kanya si Mr. Nameless at sinabi nito na kung naawa daw siya sa kanya, bakit hindi daw niya siya alagaan. At tulad daw ng sinabi niya, kung iiwan nila siya ng ganito, tiyak mamamatay siya. Na napasabi ang ating bida na ano. At dito na po nagtatapos ang ika-15 kabanata.